Itinuturing na tagumpay para sa diplomasya at refleksyon ng magandang relasyon ng Pilipinas at Indonesia ang pagpapabalik kay Mary Jane Veloso sa bansa. Si Mary Jane ay nakulong sa Indonesia noong 2010 matapos mahulihan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang bagahe na ipinadala lang umano sa kanya ng kanyang recruiter. Nalagay siya sa death row ng Indonesia at matapos ang mahabang talakayan sa pagitan ng dalawang bansa ay naabot ang kasunduan na pabalikin na ng Pilipinas si Veloso. Sa isang press conference na ginanap bago ang pagbabalik nito sa bansa, nagpasalamat si DFA Undersecretary for Migration Eduardo C. De Vega sa Indonesian government sa pagpapahintulot nitong makauwi ng Pilipinas si Mary Jane. Tiniyak din ito na susunod ang Pilipinas sa practical arrangement na napagkasunduan ng dalawang bansa. Partikular na pinasalamatan ni Yusek De Vega si Indonesian President Prabowo Subianto, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at mga opisyal na nag-aasikaso ng paglilipat kay Veloso. Gayon din, pinasalamatan niya ang Bureau of Corrections sa pangunguna ni Bucor Director Gregorio Katapang at Bureau of Immigration na kasama niyang delegado na sumundo kay Mary Jane sa Indonesia. Kasama rin sa pinasalamatan ni Yusek De Vega si Mary Jane na nagpakita ng ugali ng isang Pilipino matapos itong makasama ang mga Indonesian sa loob ng 14 na taon. Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka. Gamit ang lengguwahe ng Indonesia, nagpasalamat din si Mary Jane sa Indonesian government at sinabing mahal niya ang Indonesia. Ayon sa Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration and Correction ng Indonesia, naaprubahan ang paglilipat kay Veloso sa Pilipinas sa kondisyong ipaglilingkod nito ang natitirang bahagi ng kanyang sentensya sa kulungan sa Pilipinas. Dagdag pa nito ang desisyon kung bibigyan ng remission o pardon si Veloso ay nakasalalay na sa pamahalaan ng Pilipinas. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.